Bago tayo magsimula sa ating kwento, salamat sa pagbibigay ng 50 gold royal kay James Moore, maraming salamat po. Balik sa kwento. Matapos parusahan si Anpian, lumingon si Elena sa isa pang mangkukulam at tinanong kung nalinas na ang lahat, sabay punas ng dugo sa kanyang pisngi. Tumango ang mangkukulam. Sa sandaling iyon, may lumapit at nagtanong kung ano ang susunod na hakbang. Akala niya ay kailangan nilang sumulat ng ulat para sa kanyang kamahalan na si Roland o kung ano paman. Napagpasyahan nilang si Elena na ang bahala sa ulat, dahil naisip nilang hindi naman talaga mahalaga sa hari ang nangyari rito basta't nanatiling kontrolado ang mga bagay-bagay. Napagpasyahan nilang ilarawan si Anpian bilang isang talunan na may kahinahinalang motibo. Tutal, medyo mas malinis ang mundo kung wala ang mga tulad niya. Wala silang maisip na ibang dahilan kung bakit aalis ang isang tao sa kaharian at didiretso sa pinakamalapit na bayan sa hangganan malapit sa kaharian ng Don. Sumang-ayon si Elena, ngunit hindi siya magpapabaya. Maaaring madali kausap si Roland, ngunit hindi ito nangangahulugan na maaari silang magpabaya. Ang kanyang ulat ay magiging masusi, na ay lalahad ang bawat detalye, katulad ng nakita niya sa ulat ng pulong ng munisipyo sa Neverwinter. Iminulat ng isa sa kanila ang kanyang mga mata, na kinukot siya si Elena dahil gusto lang nito ng higit pang papuri mula kay Roland, at sa pamamagitan nito, marahil ay makakuha siya ng higit pang mga biyahe sa mundo ng mga panaginip. Namula si Elena at itinanggi ito, ngunit ang totoo ay medyo malinaw. Sa pagkuha ng higit pang mga biyahe sa mundo ng mga panaginip, pareho nilang sinimulang hilingin kay Elena na ituro sa kanila kung paano sumulat ng ulat. Gayunpaman, mayroon silang isang huling bagay na kailangang gawin, at ang nangyari pagkatapos ay hindi isasama sa ulat. Di nagtagal, isang matandang lalaki, na inaalaya ng dalawang lalaki, ang lumapit sa grupo. Yumuko ito at tinawag sila bilang mga banal na sugo. Itinanong ni Elena kung talagang handa na itong gawin ang kinakailangan sa kanya. Tumango ang matanda ngunit mukhang medyo nanginginig. Sinabi ni Elena na mag-relax lang ito. Tutal, sa mata ng Diyos, ang mga mortal na titulo, kahit na mga hari, ay hindi mahalaga ngunit curious siya sa kanyang susunod na hakbang. Naglatag ito ng tatlong opsyon, ngunit malinaw na mas gusto niya ang una, na ang pagpanggap ng paglubog ng barko. Bawat taon, 12 ng mga barko ang lumulubog sa lugar dahil sa iba't ibang mga kadahilanan, at sa paparating na malaking bagyo sa loob ng ilang araw, ito ang perpektong takip. Naisip niya na kung palalayuan nila ang barko at batasan ang ilalim ng barko, walang makakaalam. Nang ay lahad ng matanda ang isa pang opsyon, na ang pagpapanggap ng pag-atake ng mga pirata o ilang uri ng paghihiganti ng mga maharlika, gayunpaman, hindi niya naisip na ang alinman ay magiging foolproof, ngunit tungkol sa paglubog ng barko, tiwala siyang masisiguro niyang walang maiiwan na bakas. Itinaas ni Elena ang kanyang kilay, na nagtatanong kung talagang maaalis niya ang barko. Tumango ang matanda at sumulyap sa mga mandaragat na kanyang dinala, na nagsasabing sila at ang barko ay mawawala ng walang bakas. Ang cleanup crew na tinukoy niya bilang mga silencer ay mga taong pinalaki ng commerce at sinanay na huwag kailanman magbunyag ng mga lihim. Ang lahat ay makabuluhan na ngayon, hindi sila makarinig o makapagsalita. At ang tanging paraan upang bigyan sila ng mga utos ay sa pamamagitan ng mga tiyak na senadoryas ng kamay. Ang matanda ay nagdala ng 50 sa kanila, lahat sa ilalim ng kanyang kontrol, at higit pa sa sapat upang harapin ang mga mandaragat. Sa katiyakang iyon, sumang-ayon si Elena sa plano ngunit sinabi sa matanda na kailangan niya ang isa pang pabor mula sa kanya. Nangako itong gagawin ito, ang gawain mismo ay isang utos mula kay Pasha, ang Black Money Commerce ay nakipag-ugnayan na kay Count Queen. Sa panlabas, patuloy nila itong susuportahan, ngunit sa likod ng mga eksena, gusto niyang magtanim sila ng mga espesyaliya sa kanyang gobyerno, na susubaybay sa lahat ng ginagawa ng pamilya Queen. Mukhang nagulat ang matanda dahil akala niya ay si Count Queen ang kanilang puppet king. Ipinaliwanag ni Elena na ito ay isang pag-iingat lamang, tutal, naniniwala siya na ang mga mortal ay marupok. At kapag dumating ang mga hamon, hindi masasabi kung ang isang puppet ay gaganap gaya ng inaasahan. Naniniwala si Elena na ang pag-asa sa iisa lamang, upang pamahalaan ang isang kaharian ay hindi ang pinakamahusay na solusyon, kaya gusto niyang maging bahagi rin ng plano ang komersyo ng matanda.
Tumango ang matanda, ngunit sinabi niya na kakailanganin nito ang isang pangmatagalang diskarte upang may sigawa ito, gayunpaman nabanggit din niya na siya lamang ang may kontrol sa buong komersyo, ngunit ang kanyang katawan. Bago pa siya matapos, inilabas na ni Elena ang 2 bote ng gamot na ibinigay sa kanya. Sinabi niya na inumin niya ang isa sa tuwing nararamdaman niya ang kanyang sarili na hindi maayos, ngunit binalaan siya na huwag itong inumin ng sunod-sunod at kailangan may pagitan ng 1 buwan. Tinanggap ng matanda ang mga bote ng may pasasalamat, at idinagdag ni Elena na sa 6 na dosis pa. Ang kanyang katawan ay sapat na para sa transformation. Ang matanda ay yumukod ng malalim na nanunumpa na tatapusin ang gawain. Ngumiti si Elena at sinabi sa kanya na kapag natapos na ang lahat, tatanggapin nila siya sa hanay ng mga immortal. Habang lumilipat ang eksena sa Neverwinter, syempre, walang kaalam-alam si Roland sa kanilang usapan. Ngunit nang marinig niya na naging maayos ang misyon ng pagliligtas, sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag. Bagamat medyo lumihis ang plano sa orihinal na layunin na walisin ang Dawn bilang isang puwersang mananakop. Gayunpaman ay nagawa nilang pabagsakin ang pamilya Moa at mapanatili ang relatibong katatagan. At naniniwala siya na ang bagong tatag na pamilya Queen ang magiging pinakamatapat na mga kaalyado ng Grey Castle sa mga darating na taon, o kahit sa malapit na hinaharap. At sa pamamagitan ni Andrea sa kanilang panig, ang alyansa sa Dawn ay maaaring tumagal ng mga dekada. Nang maisip ni Roland ang mga pagbabagong nangyayari sa Neverwinter, napagtanto niya na nagsisimula ng ipalaganap ang mga telepono. Sa loob lamang ng 2 linggo pagkatapos ng pagbabalik ni Anna, ang mga telepono ay na-install na sa lahat ng mga pangunahing gusali ng Neverwinter, kahit na sa distrito ng Changbo. Dahil dito, napagpasyahan ni Roland na maglagay ng pribadong linya sa pagitan ng kanyang silid at kay Anna. Para lamang sa kanilang dalawa. Oops, medyo lumihis ako doon. Nang makita ang naguguluhang ekspresyon ni Roland, si Nightingale, na nakahiga sa kanyang upuan, ay hindi mapigil ang sumulyap sa kanya, na usisa kung ano ang tumatakbo sa kanyang isip. Ang susunod ay ang mga pangunahing impormasyon tungkol sa mga mangkukulam mula sa Slumbering Island. Nabanggit sa kanya ni Wendy na ang 2 bagong dating ay hindi eksaktong kooperatibo. Mula sa unang pagkikita, nilinaw nila na hindi sila tagahanga ni Tilly at mukhang sabik na umalis sa Neverwinter sa lalong madaling panahon. Bagamat nagawa ni Skrull na ayusin ang mga bagay sa ngayon, hindi pa rin tiyak kung talagang sasama sila sa kanila. Ngunit si Roland ay sobrang interesado sa kanilang mga kakayahan. Ang isa ay may kapangyarihan ng pagsubaybay sa pinagmulan at ang isa ay magicification. Ang mga kakayahang ito ay medyo kakaiba. Ang pagsubaybay sa pinagmulan ay parang isang mapa ng kayamanan na naging totoo. Ang batang babae na nagngangalang Akima ay maaaring humawak ng isang piraso ng ginto at mahanap ang buong minahan ng ginto kung saan ito nanggaling. Sa magicification, maaaring ikabit ng batang babae ang mahika sa mga walang buhay na bagay, na lumilikha ng isang loop ng enerhiya na nagpapabagal sa pagkabulok, halos parang binibigyan ng bagay ng isang kislap ng buhay. Hindi lubos na maunawaan ni Roland ang lawak ng kanyang kapangyarihan, ngunit naramdaman niya na mayroon itong potensyal. Gayunpaman, hindi si Roland ang tipo ng tao na pipilitin ng sinuman na manatili. Naisip niya na ang buhay sa Neverwinter ay unti-unting makakabihag sa kanila sa sarili nitong paraan. Lumingon siya at nakita si Nightingale na umunguya ng pinatuyong isda habang nagbabasa ng kanyang kwento. Nang mapansin ang kanyang tingin, lumingon ito at nakita na nakatingin siya sa kanya, medyo namula ito. Natanto ang kanyang posisyon. Si Roland, pagkatapos mag-enjoy sa eksena sandali ay sinubukang magpakakol, umubo at medyo awkward. Tinanong siya kung gaano nakatagal siya narito. Umupo si Nightingale, at nang hindi man lang nag-iisip, sinabi niya na ito ay 2 taon, 1 buwan at 26 na araw. Ngunit gusto niyang malaman kung bakit niya ito tinatanong. Bahagyang naalala ni Roland na ang kanyang panimulang sweldo ay 2 ginto bawat buwan, na tumango si Nightingale na aalala ang kanilang unang pagkikita. Inalok siya ni Roland ng doble sa ibinigay niya kay Anna noong panahong iyon. Sinabi niya kung paano siya sa una ay tumanggi, at pagkatapos lamang na halos magmakaawa si Roland ay reluctantly siyang pumayag na maging kanyang bodyguard. Nang marinig ito, sa kanyang isip, siya ay parang nagmakaawa.
Alam niya ang totoong dahilan kung bakit siya nanatili ay dahil nakita niyang ligtas na nakalusot si Ana sa kanyang pagdadalaga. At plano ni Hakura patayin siya pagkatapos subukang kumbinsihin itong pumunta sa border town. Ngunit syempre, itinago niya ito sa kanyang sarili. Tinanong siya ni Roland, pagkatapos ng lahat ng ito, naramdaman niya ba na ang kanyang pagsisikap ay hindi karapat-dapat sa gantimpala at naisip na umalis. Nagtigil si Nightingale, gulat na gulat siya, kaya't nahulog pa niya ang pinatuyong isda na kanyang kinakain. Ano ang ibig sabihin ni Roland? Bakit siya gustong umalis? Agad na natanto ni Roland na hindi niya ito naunawaan at mabilis na ipinaliwanag na ito ay isang hypothetical na tanong, at nausisa lamang siya kung mayroon sa mga mangkukulam na nakaramdam na ang kanilang mga pagsisikap ay hindi sapat. Nang kumpirmahin niya na nagsasabi siya ng totoo, si Nightingale ay nakarelax at lumayo. Na nagsasabi na ang isang ginto ay kung ano ang kinikita ng isang ordinaryong tao sa kalahating taon. At sa totoo lang, ang kanilang trabaho ay hindi naman mas mahirap kaysa sa mga manggagawa. Bukod, hindi nila alam kung saan nila gagastusin ang pera. Ang unyon ng mga mangkukulam ay nagbibigay ng lahat ng kanilang kailangan, at hindi pa nila ito naranasan ng ganito kaganda. Si Roland, gayunpaman, ay hindi sigurado na ang bawat mangkukulam ay naramdaman ang parehong paraan. Ngunit umiling si Nightingale, na nagsasabi sa kanya na tanungin si Wendy, siya ang talagang nakakaunawa sa kanila. Naisip ni Roland na tama siya, kailangan din niya ang opinyon ni Wendy sa iba pang bagay. Si Nightingale, na usisa gaya ng dati, ay nagtanong kung ano yun na gusto niyang gawin. Kung tungkol saan ito, ngunit ngumiti lamang si Roland na nagsasabing ito ay isang lihim at malalaman niya ito. Hindi nagtagal, dumating si Wendy sa opisina, at ang kanyang reaksyon ay mas matindi pa kaysa kay Nightingale. Ibinagsak niya ang kanyang kamay sa mesa, na nagsasabing hindi niya kailanman naisip na umalis, kahit na itigil na ni Roland ang pagbabayad sa kanila. Mananatili siya upang tumulong sa pagbuo ng Neverwinter. Paulit-ulit na niya itong sinabi sa kanya na naniniwala siya na ang Neverwinter ang tunay na banal na bundok. Para sa mga mangkukulam, at lahat ng iba pang mga kapatid na babae ay ibinahagi ang parehong pag-asa, na nagtatrabaho para sa kanya ng may ganitong dedikasyon. Naisip pa niya na ang lungsod ay kinakapos sa pondo at handang ibigay ang lahat ng pera niya upang tumulong. Si Roland, na sobrang naantig sa kanyang mga salita, ay muling tiniyak kay Wendy na nangangalap lamang siya ng mga opinyon. Ngunit hindi niya mapigil ang itanong kung mayroong anumang espesyal na nais nilang dalawa. Si Wendy ay medyo nag-aalangan, habang si Nightingale, na nakatayo sa tabi niya, ay mabilis na nagsimulang kumurap na parang may senadoryas. Sinabi ni Wendy na kung may hihilingin siya, dagdag na bote ng chaos drink bawat buwan. Lumingon si Roland kay Nightingale at tinanong kung pareho ang kanyang nararamdaman. Ngumisi ito at sinabing sa tingin niya ay mas mabuti kung 2 bote. Makalipas ang ilang araw, sa wakas ay nakabalik na si Axe sa Neverwinter kasama ang unang hukbo. Ang unang ginawa nila ni Echo pagdating ay ang dumiretso kay Roland. Iniulat ni Echo na natupad na ng unang angkan ang kanilang pangako, at ang unang grupo ng mga migrante ay nanirahan na sa Greenwater Port. Idinagdag niya na ilang mas maliliit na angkan din ang lumapit sa kanya, sabik na mag-alay ng kanilang katapatan. Nang marinig ni Roland na ang populasyong nandarayuhan sa Greenwater ay inaasahang aabot sa 30,000, tumanggo ito ng may kasiyahan. Pagkatapos, ginamit ni Echo ang kanyang kakayahan, at biglang narinig ni Roland ang boses ni Spear. Narinig niya itong nagsasabi kung paano siya isang tagapamahala lamang ng isang maliit na bayan, at hindi pa niya kailanman hinawakan ang ganito karaming tao dati, at lubos siyang nahihirapan. Ang mga tauhan ng City Hall na ipinadala ni Roland ay nakakatulong, ngunit kailangan niya ng kahit 2 hanggang 300 opisyal para maayos ang sitwasyon. Kung hindi agad magpapadala ng tulong ang kamahalan, nanunumpa siyang ititigil niya ang lahat at tatakbo papuntang Neverwinter para mamuhay bilang isang ordinaryong mangkukulam. Perpektong ginaya ni Echo ang tono ni Spear, at kitang-kita na umunlad ang kanyang mga kakayahan. Ngumiti si Roland ngunit alam niyang kahit ang pagiging isang ordinaryong mangkukulam ay hindi eksaktong nakaka-relax na trabaho. Gaya ni na Soraya at Leaf bilang halimbawa, nagtatrabaho sila ng husto araw-araw, ginagamit ang lahat ng kanilang mahika para matiyak na hindi masasayang ang kanilang mga kakayahan.
Gayunpaman, nagpasya si Roland na magpadala ng higit pang mga opisyal para tulungan si Spear. Pagkatapos, sinabi niya kay Axe at Echo na magpahinga muna sila ng ilang araw, at pagkatapos ay yumuko si Echo bilang pasasalamat, ngunit pagkatapos, may pag-asang tanong kung may mga bagong kanta si Roland kamakailan. Tila, natutunan na niya ang lahat ng mga kanta na itinuro ni Roland sa kanya, at naisip niya na napakaganda ng mga ito, lalong na pagdating sa pagpapagaan ng kalooban ng mga tao. Sinabi pa niya na sa mga sandali ng pag-aalinlangan, kinakanta niya ang mga kantang iyon sa kanyang sarili, at kung hindi dahil sa kanila, hindi siya sigurado kung makakarating siya sa puntong ito. Nang marinig ito, alam ni Roland na ang mga bagay sa Iron Sand City ay maaaring hindi kasing dali ng inaakala niya. Malamang na naharap siya sa maraming hamon at pagsubok, ngunit itinago niya lang ang mga ito sa kanyang sarili. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na isusulat niya ang ilang bagong kanta at ipapadala ang mga ito sa kanyang silid. Nang marinig ito, sumigla ang mukha ni Echo habang muli itong yumuko. Lumingon kay Axe, sinabi ni Roland na napakagaling din ang kanyang ginawa. Si Axe, na laging seryoso, ay malakas na tumugon. Ang pakikipaglaban para sa inyong kamahalan ay kanyang tungkulin. Kasabay nito, nasiyahan siya sa bawat sandali nito. Ngumiti si Roland at pagkatapos ay nagtanong, ano ang nangyari sa mga maharlika na tumakas sa Siwon County? Sinunog niya ba silang lahat ulit? Sumagot si Axe na iyon ang kanyang unang plano, ngunit ang mga maharlika ay tumakas ng napakabilis. Nang makarating ang unang hukbo sa Siwon County, matapos masiguro ang Golden Sickle City, ang mga labas nito ay nasunog na. Sinunog ng mga maharlika ang kanilang mga kamalig at sinira ang bayan kaysa hayaan itong mahulog sa mga kamay ni Roland. Hindi nagulat si Roland, alam niyang ito ang huling ganti ng mga loyalista ni Timothy. Kung hindi handang-handa ang unang hukbo, na may 12-12 ng mga barkong pang-supply na walang tigil na nagtatrabaho 24/7, hindi nila ito maitutulak ng ganito kalayo. Pagkatapos ng lahat, ang mga nagugutom na mga taga-bayan ay maaaring bumaliktad sa unang hukbo, at kung iyon ay humantong sa isang kaguluhan, ang pagpapanumbalik ng kaayusan ay halos imposible. Ngayon, ang mga maharlikang iyon ay nakakalat sa iba't ibang lugar. Ang ilan ay sa fjord, ang iba naman sa kalapit na 3 kaharian. Sa kasamaang palad, hindi dinala ni Axe ang Navy, kung hindi ay hindi niya sana sila hahayaang makatakas. Tiniyak ito ni Roland at sinabing huwag mag-alala hanggat hindi nila binabago ang kanilang mga pangalan, mahuhuli rin sila sa kalaunan. Ang mga tumakbo sa kaharian ng Dawn ay parang lumalakad sa isang bitag dahil naniniwala siya na sila ang huling mga die-hard supporter ni Timothy. Ang tono ni Roland ay naging seryoso. Tumingin siya kay Axe sa mata at nagtanong, ideya ba niya na linlanggan ang mga maharlika sa bilangguan at pagkatapos ay sunugin ito, na parang aksidente lang? Nag-alinlangan si Axe, hindi sigurado kung paano sisigot, at nanatiling nakatitig sa kanya si Roland. Pagkatapos ng mahabang pagtigil, sa wakas ay yumuko si Axe at inamin na ang plano ay ideya ni Lady Edith. Ngunit nanindigan si Axe, na nagsasabing dahil siya ang nagsagawa ng plano, siya ang mananagot. Sa wakas ay naunawaan ni Roland kung bakit nag-alinlangan si Axe kanina. Dahil hindi binanggit ni Edith ang detalyeng ito sa ulat ng diskarte, malamang na lumabas ito sa isang pribadong pag-uusap sa pagitan ng dalawa. Gayunpaman, sa panahong ito, ang anumang bagay na may kaugnayan sa militar ay mahigpit na nasa ilalim ng Panginoon o ng Hari, kahit na nakatulong sila sa pagsisikap sa digmaan, ay isang malaking hindi. Sa karamihan ng mga teritoryo ng mga maharlika, ang gumawa ng mungkahi sa likod ng likod ay haharap sa parusa. Malinaw na ayaw ni Axe na mapahamak si Edith, ngunit ayaw rin niyang itago ito sa isang kasinungalingan, na nagpaliwanag sa kanyang unang pag-aalangan. Hindi ito pinagtuunan ni Roland. Sa halip, sinabi niya kay Axe na mahusay ang kanyang ginawa at dapat siyang maghintay ng kanyang gantimpala mula sa City Hall at magpahinga. Nagulat si Axe na hindi siya parurusahan. Tumawa si Roland at sinabing hindi siya lumabag sa anumang mga patakaran. Pagkatapos ng lahat, ibinigay ni Roland ang utos na linisin ang lahat ng mga rebelde sa silangang teritoryo. Bukod pa rito, si Edith ay bahagi ng mga tauhan ng militar. Trabaho niyang magambag sa mga plano ng labanan. Itinaas ni Axe ang kanyang ulo at tinanong kung talagang iniisip ni Roland na wala sa kanila ang nagkamali.
Nilinaw ni Roland na walang ginawang mali si Axe, ngunit hindi yun nangangahulugang walang ginawang mali si Edith. Iyon ay isang hiwalay na isyo, at hindi na dapat pang alalahanin ni Axe. Huminto si Axe na parang may gusto pang sabihin pero nagpasya siyang huwag na lang ituloy. Pagkatapos magbigay ng galang, umalis siya sa silid. Nang makaalis na ito, ginamit ni Roland ang telepono para tawagan si Edith sa kastilyo. Mabilis siyang dumating, alam na ang tungkol dito. Walang pag-aatubili, buong puso niyang inako ang responsibilidad sa plano at sinabing handa siyang tanggapin ang anumang parusa na sa tingin ni Roland ay nararapat. Bahagyang natawa si Roland habang sinasabing wala pa siyang sinasabi, alam na niya agad ang tungkol dito. Ipinaliwanag ni Edith na kara-rating lang ng unang hukbo, at tiyak na agad itong naiulat kay Roland. Dahil napakabilis niya itong ipinatawag, malinaw na alam na ni Roland ang lahat. Hindi mapigilan ni Roland ang humanga kung gaano kadali makipag-usap sa isang taong kasing talas ni Edith. Mayroon siyang tiwala sa sarili na parang isang hindi naiintindihang tapat na lingkod na halos inakusahan ng mga nakatataas. Ngunit minsan, ang mga pinakamatalinong tao ay ang mga nakakulong sa kanilang sariling pag-iisip. Una, sinimulan ni Roland ang pagsasabi na tinanong niya si Axe tungkol dito dahil ang planong iyon ay hindi parang isang bagay na maiisip niya, at dahil inaako ni Edith ang responsibilidad, ano ba talaga sa tingin niya ang kanyang pagkakamali? Tumayo ng tuwid si Edith at nagpaliwanag. Ipinaliwanag niya na nagbigay siya ng payo sa mga commander ng unang hukbo sa isang hindi opisyal na setting nang hindi muna humihingi ng pahintulot kay Roland. Pinutol ito ni Roland sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kamay na nagsasabing hindi iyon ang totoo. Nagulat si Edith, hindi sigurado kung ano ang ibig niyang sabihin. Ipinaliwanag ni Roland na ang kanyang pagkakamali ay ang paglabag sa protocol ng General Staff. Ayon sa mga patakaran, ang anumang plano ng labanan ay dapat isulat at isumite sa kanya para sa pagsusuri. Malinaw na hindi inaasahan ni Edith ang sagot na ito, ngunit iniisip niya na sa sandaling may sigawa ang isang bagay sa ilalim ng kanyang pangalan. Ito ay nagiging kanyang desisyon sa paningin ng ibang mga opisyal. Gusto sanang makipagtalo ni Edith, ngunit pinutol ito ni Roland habang tinatanong sa kanya kung ano ang problema doon. Nagsimulang magpanik si Edith. Ipinaliwanag na kahit sila ay mga rebelde, sila pa rin ay mga maharlika. Maaaring magkamali ng mensahe ang ibang mga maharlika. Pinutol ulit ito ni Roland, alam na kung saan ito patungo. Tinanong niya ito kung talagang naisip niya na kung hindi niya kayang hawakan ng backlash, makakaligtas ba si Edith dito? Nakita ang kanyang hindi mapakiling ekspresyon, sinabi ni Roland na mag-relax lang ito. Ipinaliwanag niya na hindi siya naniniwala sa paggawa ng scapegoat sa mga subordinate kapag may nangyayaring mali. Naguluhan si Edith sa pariralang scapegoat, kaya ipinaliwanag ni Roland na ito ay isa pang paraan ng pagsasabi ng paglilipat ng sisi o responsibilidad. Nagpatuloy siya sa pagsasabi sa kanya na isipin na lang ito. Lahat ng ito ay para sa Grey Castle. Ngunit sa halip na makakuha ng pagkilala, malamang na mauwi siya sa kamatayan dahil dito. At kung iniisip ni Edith na magiging maayos lang si Roland doon. Kung makikita ito ng ibang mga opisyal, sa tingin ba niya ay mananatili pa rin silang tapat sa kanya? Kaya naman si Roland bilang hari mismo ang dapat mag-ako ng responsibilidad. Papayagan nito ang lahat sa ilalim niya na gawin ang kanilang mga trabaho ng hindi nag-aalinlangan sa kanilang sarili. At ito mismo ang dahilan kung bakit kailangan niyang personal na suriin ang lahat ng mga tauhan ng General Staff. Kahit na hindi siya eksperto sa militar. Sandaling tumahimik si Edith, pinag-iisipan ang mga salita ni Roland. Sa wakas, ibinaba niya ang kanyang ulo at umamin na nagsasabing siya ay masyadong mayabang. Tungkol sa kanyang parusa, kalmadong sinabi ni Roland sa kanya, mawawala sa kanya ang lahat ng kredito na sana ay makukuha niya mula sa operasyong ito. Humigop siya ng tsaa bago idinagdag na nasa track siya para sa isang promosyon, ngunit hindi na yun mangyayari ngayon. Ngunit maaari na siyang bumalik sa kanyang mga tungkulin. Nagbigay ng malalim na paggalang si Edith at umalis. Nang makauwi siya, sinabi niya ang lahat sa kanyang kapatid na si Cole. Kaya tinanong siya ni Cole kung ginawa niya ang lahat ng iyon para sa wala lang. At siya lang ang hindi na-promote. Isinubo ni Edith ang pagkain sa kanyang bibig na parang ibinubuhos ang kanyang pagkabigo sa pamamagitan nito.
Ipinaliwanag niya na minsan, kailangan mo ng labasan kapag nararamdaman mo ang pressure. Siyempre, hindi siya magiging ganito sa harap ng isang lord tulad ng kanilang ama. Ngunit kay Roland, alam niyang hindi niya basta babole-wale ng kanyang mga pagsisikap, kaya naman naramdaman niya na ang pamumuhunan na ito ay hindi isang ganap na pagkawala. Naniniwala siya na ang mga panganib ay manageable, ngunit hindi niya inaasahan na sa ilang mga salita lang, tatanggihan ni Roland ang lahat ng kanyang ginawa, at papunahin pa siya sa labis na pag-iisip. Hindi masabi ni Cole kung talagang galit ang kanyang kapatid. Kaya sinabi niya, baka may mga dahilan ng kanyang kamahalan. Ngunit hindi talaga galit si Edith sa pagkawala ng promosyon. Sa halip, naramdaman niya na nagkaroon siya ng mas malalim na pag-unawa sa kanyang hari. Kung gaano kalayo ang mararating ng isang idealistang tulad niya, ang panahon lamang ang makapagsasabi. Ngunit bilang isang taong naghahangad ng kapangyarihan, naramdaman pa rin ni Edith ang kirot. At dahil kailangan niyang maglabas ng sama ng loob, kailangan itong tiisin ni Cole. Samantala, sa kabilang banda, ang mga mangkukulam ng Slumbering Island ay nagdiriwang. Si Tilly ang nasa gitna ng entablado. Nagpapaliwanag ng ilang mga paparating na pagbabago. Napag-usapan niya ang mga takdang gawain at kung paano gagamitin ang kinikita ng mga mangkukulam para mapabuti ang kanilang buhay at mapalawak ang kanilang mga operasyon. Ang bayad ni Roland sa mga mangkukulam ng Slumbering Island ay higit na ngayon sa kanilang kinita noon sa fjord, at ang mga bagong trabaho ay nangangailangan lamang na gamitin nila ang kanilang mahika. Wala nang mga mapanganib na pakikipagsapalaran sa mga hindi pa natutuklasang dagat. Nagbiro si Tilly na parang nakakakuha siya ng magandang deal mula sa kanyang kapatid, na nagdulot ng mahinang tawanan mula sa grupo. Pero hindi pa yun ang pinakamaganda, patuloy ni Tilly. Napag-usapan nila kung paano sa fjord, kahit sila ay binabayaran, kailangan nilang gastusin ang lahat sa mga pangangailangan dahil kulang sila sa mga resources. At lahat sila ay nauuwi sa pagkuha ng parehong pang-araw-araw na pangangailangan tulad ng tinapay at damit. Gayunpaman, sumenyas siya sa lahat na buksan ng mga sobra sa kanilang harapan. Ang ilang mga mangkukulam ay medyo nagbiro na maaaring ito ay mga bagong Gwen card, ngunit sa loob ay nakita nila ang isang bagay na iba ito ay isang papel na may simbolo at numero. Ang lahat ay curious na nagtataka kung ano ang ibig sabihin ng simbolong ito. Mabilis nilang napansin na lahat ay nakakuha ng parehong bagay. Ipinaliwanag ni Tilly na ang kanilang hawak ay isang bagong uri ng pera na tinatawag na papel na pera. Katulad ito ng mga barya, ngunit ang mga ito ay eksklusibong ibinibigay sa mga mangkukulam at maaari lamang gamitin sa loob ng Neverwinter. Dagdag pa niya na ang mga papel na ito ay maaaring ipagpalit sa mga bagay na hindi kayang bilhin ng ginto. Halimbawa, ang $10 na nasa kanilang mga kamay ay makakabili ng isang buong set ng inuming chaos o 5 servings ng strawberry ice cream. Nang marinig ito, lumiwanag ang mga mata ni Molly at halos nagsimula na siyang maglaway. Hindi siya makapaniwala na ang magandang piraso ng papel na ito ay makakabili ng 5 masasarap na pagkain. Ipinagpatuloy ni Tilly, na hindi lamang ito pagkain, maaari nilang gamitin ang mga papel na ito para sa mga damit, kagamitan, o anumang bagong produkto na ginawa sa Neverwinter. Mula ngayon, ang mga papel na ito ang magiging kanilang sweldo, at ang kanilang mga kita ay mag-iiba batay sa dami ng kanilang trabaho. Ngunit, tulad ng sinabi ni Roland, hindi ito mga pangangailangan. Kahit hindi sila magtrabaho, bibigyan pa rin sila ni Roland ng pagkain at tirahan. Ang mga notang ito ay higit pa sa mga gantimpala, na ginagawang mas masaya ang buhay at nagbibigay sa kanila ng higit pang mga pagpipilian. Gumugol siya ng ilang minuto para hayaang maabsorb ang kanyang mga salita. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila na lubos na nasa kanila kung tatanggapin nila ang alok ni Roland. Ngunit naniniwala siya na ito ay isang pagkakataon para sa mga mangkukulam na hindi lamang mapabuti ang kanilang sariling buhay kundi pati na rin ang humubog ng isang kinabukasan kung saan ang mga mangkukulam at ordinaryong tao ay magkasamang nabubuhay. Ito ang pagkakataong hinihintay nilang lahat, pati na rin ang pagkakataong ipakita sa lahat kung sino talaga sila. Naalala ni Molly ang kanyang sariling karanasan nang una siyang dumating sa Neverwinter. Isang araw, habang naglilibot sa lungsod, nakita niya ang isang kahon na kahoy na malapit ng mahulog sa isang manggagawa. Instinctively, ipinatawag niya ang kanyang mahiwagang lingkod upang saluhin ito. Ang mga manggagawa ay nakatingin,
hindi sa takot, kundi sa paghanga at kuryusidad. At pagkatapos ay naroon si Evelyn. Si Evelyn, na nagpapatakbo ng kanyang sariling tavern, kung saan lahat ay sumalubong sa kanya ng may mga ngiti. Kahit si Candle, na dating itinuring na walang silbi sa Slumbering Island, ay nakahanap ng kanyang lugar sa Neverwinter. Ngumiti si Molly sa kanyang sarili, na napagtanto na ang Neverwinter ang lugar na lagi nilang pinapangarap, isang lugar kung saan ang mga mangkukulam ay tinatanggap. Ipinaalala rin ni Tilly sa lahat na huwag kalimutan ang kanilang pinakamalaking kaaway na mga demonyo. Ang kanilang ginagawa ay hindi lamang para sa kasiyahan o kaginhawaan, kundi bilang paghahanda sa banal na digmaan. Bawat papel na not ang kanilang kinikita ay sumisimbolo sa kanilang kontribusyon hindi lamang sa Neverwinter kundi pati na rin sa kaligtasan ng buong sangkatauhan. Ikinuyom ang kanyang kamao, at idineklara niya, ito ay isang karangalan para sa kanilang mga mangkukulam. Ito ang kanilang pagkakataong patunayan sa mundo na hindi lamang sila bahagi ng sangkatauhan kundi isang mahalaga at makapangyarihang puwersa sa loob nito. Pagkatapos ay inanyayahan niya ang sinumang mga kapatid na handang tumanggap ng alok ni Roland na lumapit. Makalipas ang ilang oras, sa gabi, ibinigay ni Tilly ang listahan kay Wendy. Sa 86 na mga oportunidad sa trabaho, 69 na mga mangkukulam ang sumang-ayon na magtrabaho. Kumpiyansa si Tilly na ang iba ay nag-aalinlangan lamang at sa kaunting oras pa, mas marami pa ang sasali. Masayang tinanggap ni Wendy ang listahan na nagsasabing ito ay higit pa sa kanyang hiling. Nagtatakang nagtanong si Tilly kung ilan sa tingin niya ang magpapatala. Ngumiti si Wendy at itinaas ang 3 daliri. Nagulat si Tilly na 30 lang ang inaasahan ni Roland at naniniwala siyang minamaliit nito ang kanilang sigasig. Si Wendy, na may mainit na ngiti, ay bahagyang yumuko kay Tilly. Sinabi niyang hindi niya iniisip na minamaliit ni Roland ang sigasig ng mga mangkukulam, kundi mas na-inspire sila ni Tilly sa kanyang mga salita. Ngumiti si Tilly, umiiling ng mahinhin. Sinabi rin niya na sinabi niya ang mga bagay na iyon para rin sa kanyang sarili. Inamin niyang nakita niya ang napakaraming hindi kapani-paniwalang bagay dito sa Neverwinter at napagtanto kung gaano ka-espesyal ang lungsod na ito, kaya ayaw niyang wasakin ito ng banal na digmaan. Huminto siya sandali at sinabi, bago dumating ang malamig na taglamig ng apokalipsis, mas matalino para sa lahat na magsama-sama at maghawak ng mahigpit. Sumang-ayon si Wendy, ngunit bamantong hininga si Tilly na medyo nanlumo. Inamin niya na hindi lahat ay katulad ng kanyang pananaw. Ang pinaka-nakapag-frustrate sa kanya ay ang maaaring hindi tanggapin ng mga mangkukulam mula sa Eastern Territory ang alok ni Roland. Nagtatakang nagtanong si Wendy kung hindi magkasundo sina Akima at ang iba pa sa kanya, bakit sila sumunod sa kanya. Sinimulang ikwento ni Tilly ang istorya. Bago sumali sa Slumbering Isle, ang mga mangkukulam ng Eastern Territory ay nakasalubong ang mga Bloodfong. Sa kanilang pagtakas, maraming beses silang tinulungan ng Bloodfong, kaya lubos na nagtiwala sina Akima at ang kanyang grupo kay Heidi at sa iba pa. Sa simula, ang lahat sa mga fjord ay naging maayos, ngunit habang lumalaki ang tensyon sa pagitan ng dalawang panig, unti-unting lumayo sina Akima at ang kanyang mga tao sa iba pang mga mangkukulam. Tumanggo si Wendy, sa wakas ay mas naunawaan ang sitwasyon. Inamin ni Tilly na ang kanyang desisyon na kumilos laban sa Bloodfong nang hindi kinokonsulta ang lahat ay lalo lamang pinalala ang pagiging matigas ni Akima. Naniniwala siya na kung hindi nakialam si Skrull para mamagitan, maaaring umalis na ang mga mangkukulam sa Neverwinter. Sinubukan siyang aliwin ni Wendy na hindi niya ito kasalanan, at naniniwala siyang sina Heidi at ang kanyang mga kasama ay namanipula nila ang mga mangkukulam ng Wolfheart at nagdulot ng napakaraming pinsala. Sumang-ayon si Tilly, na nagsasabing totoo yun, ngunit ang katotohanan ay tinulungan din ng Bloodfong si Akima ng ilang beses. Kung siya ang nasa kanyang lugar, maaaring ganoon din ang kanyang maramdaman. Ngunit hindi niya iniisip na masama ang puso ni Akima at ng iba pa. Nag-isip sandali si Wendy, na nagsasabing maaaring may paraan siya para kumbansihin sila habang tinitingnan ng mabuti si Tilly. Sinabi niya na maaari rin itong maging dahilan upang umalis sila sa sleeping spell. Nag-alinlangan si Wendy, nag-aalala kung paano maaaring tumugon si Tilly. Ngunit nagulat si Tilly sa kanya sa pamamagitan ng pag-iling, na nagsasabing sa totoo lang, hindi ito magiging iba sa kung ano ang mga bagay ngayon.
Kung makakatulong ito kay Roland at sa kanila, gusto niyang ituloy ito ni Wendy. Sa gusali ng mga mangkukulam, ang mga mangkukulam sa silangan ay nagkumpulan para mag-usap. Nag-aalala sila dahil nagalit na nila si Tilly. Nahaharap na sila ngayon sa awkward na posisyon ng pagtanggi sa alok ni Roland na pag-recruit. Hindi niya natapos ang pagsasalita, ngunit alam ng lahat ang kanyang ibig sabihin. Kung galitin nila ang magkabilang panig, maaaring magbago ang mga bagay. Sumang-ayon ang isa pang mangkukulam. Itinuro niya na kontrolado ni Roland ang kaharian, kahit na bumalik sila sa silangang teritoryo, ito pa rin ang kanyang lupa. At wala sa kanila ang mga combat witch, kaya wala silang tunay na paraan upang ipagtanggol ang kanilang sarili. Kahit na gawin nila ito, walang paraan para makalaban sila sa isang tulad ni Ash at ng iba pa. Sumingit ang isang nakababatang mangkukulam, na nagsasabing naging mabait sa kanila ang unyon ng mga mangkukulam sa kabuuan. Ngunit ang iba pang grupo ay nag-aalinlangan, na iniisip na papanig ang unyon sa hari kung may mangyari. Doon tumayo si Akima, na nagsasabi sa kanilang lahat na tumigil sa pagsasalita. Kumbonsado siya na si Roland ay isang mabuting tao, na hindi gagamit ng dahas si Roland, kung gagawin niya ito, masisira ang imaheng pinaghirapan niyang buuin. Ngunit sa parehong oras, iginiit niya na hindi nila maaaring tanggapin ang alok na pag-recruit. Na nagsasabing kung gagawin nila ito, magmumukha lamang na muli silang umaasa sa sleeping spell. Halos imposible nang umalis sa grupo kinalaunan. Sa sandaling iyon, may kumatok sa pinto. Nang marinig nilang si Wendy iyon, binuksan nila ito. Si Akima, gaya ng dati, ay medyo naging cold. Na nagsasabing kung narito si Wendy para pag-usapan ang recruitment, huwag na mag-abala dahil hindi magbabago ang isip nila. Ang iba ay kinakabahang sumulyap kay Akima. Bagamat nagpasalamat siya kay Wendy sa pag-aalaga sa kanila sa kanilang pananatili sa Neverwinter. Ngunit hindi iyon ang parehong bagay, dagdag ni Akima. Ngayong bumagsak na ang simbahan, plano nilang umalis. Ngumiti ng mahinahon si Wendy at sinabi, hindi siya narito para makipagtalo tungkol sa recruitment. Sa halip, nagdala siya sa kanila ng ilang magandang balita. Kakatanggap lang ng City Hall ng ulat na mahigit 12,000 refugee mula sa Eastern Territory ang nakatakdang dumating sa Neverwinter sa loob ng linggo, at maaaring makita nila ang ilan sa kanilang mga kamag-anak o kaibigan.